Sumundo ako ng pasahero sa isang motel. Hindi ko inakala ang asawa ko pala ang sasakay. Hindi ko akalaing isang simpleng booking lang ang magpapatigil sa mundo ko. Grab driver ako. Sanay na akong sumundo ng mga tao sa kung saan-saan. Pero noong gabing iyon, sa isang motel sa Ortigas ako pinapunta ng app. At doon ko nakita ang asawa ko. Hi readers, pwede niyo akong tawaging Ignacio, 35 years old, Grab driver mula Pasig. Hindi ako sanay magkwento ng personal na problema, pero gusto ko lang ilabas ito sa dibdib ko. 11 taon na kaming mag-asawa ni Laura. Siya ay call center agent sa Ortigas, night shift. Noong una, okay naman ang buhay namin. Hindi kami mayaman pero sapat ang kinikita ko sa pagdadrive at sahod niya sa PPO. Simple lang ang pangarap namin. Makapag-ipon para sa sariling bahay at magkaroon ng anak. Pero habang tumatagal, parang unti-unti kaming nagiging estranghero sa isa't isa. Pagod siya sa trabaho, pagod din ako sa pagmamaneho. Minsan sabay kaming nasa bahay, pero parehong tahimik. Parehong nakatitig sa cellphone. Iniisip ko noon normal lang yon. Parte ng adult life, hanggang dumating ang gabing hindi ko malilimutan. Bandang 10:00 ng gabi, may pumasok na booking sa Grab app ko. Pick-up location, isang motel sa Ortigas. Wala namang kakaiba doon. Maraming beses na rin akong nakasundo sa mga ganong lugar. Huminto ako sa harap ng motel at naghintay. Ilang minuto lang, may 2 taong lumabas sa gate. Isang lalaki at isang babae. Una kong napansin ang lalaki. Matangkad, nakapolo, mukhang opisina ang trabaho. Pero nang mapatingin ako sa babaeng kasama niya, parang may humila sa dibdib ko. Si Laura, ang asawa ko. Bigla akong nanlamig. Buti na lang naka-face mask ako at madilim ang loob ng sasakyan. Binuksan nila ang pinto sa likod at sumakay. Kuya, sa Greenfield District po, sabi ng lalaki. Tumangulang ako. Hindi nila ako nakilala. Sa rearview mirror, kitang-kita ko sila. Magkatabi, magkadikit. Tapos biglang humawak ng kamay ang lalaki sa kamay ng asawa ko. Happy anniversary, sabi niya. Napangiti si Laura. Happy anniversary din. Parang may sumabog sa loob ng ulo ko. Anniversary, pero hindi kami ang magkasama. Tahimik lang ako habang nagmamaneho. Pero sa loob ko, parang gumuho ang lahat ng pinaghirapan naming dalawa. Habang nasa biyahe kami, tuloy ang usapan nila. Salamat sa dinner kanina, sabi ni Laura. Next time ulit, sagot ng lalaki. Basta wag mo lang ako iiwan, tumawa pa sila. Sa bawat salitang naririnig ko, parang may kutsilyong dahan-dahang umiikot sa dibdib ko. Gusto kong huminto. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumingon at sabihin, Laura, ako ito. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil gusto kong makita hanggang saan aabot ang kasinungalingan. Pagdating namin sa Greenfield District, huminto ako sa drop-off point. Binuksan nila ang pinto at bumaba. Nag-abot ang lalaki ng